Nandito na tayo sa Tagum Project mga kamukil. Hindi na ako magtatagal dito mga kamukil kasi pupuntahan akong isang tratrabahuin. Gagawa natin ng quotation. Tapos may pinapagawa tayong gate doon sa pinaka bahay namin, kung saan nakatayo yung bahay ko. Kailangan ko din yung mamonitor. Mag-isa lang kasi yung welder natin doon. So update muna tayo dito sa ating trabahuin sa Tagum. Kahapon mga kamukil nag-upload tayo ng video, previous upload natin. Ito ba yung tinatabaho ng ating mason, Magsisits billing siya dito sa CR ngayon, tapos na. So ito yung pinaka-details ng kwarto na to. Yan, may kunting lababo, CR. So nandyan na rin yung labahan niya. Tapos dito yung pinakahigaan. Good for 2 person to mga kamukil. Boarding house po ito na ating ginagawa, na nagkakaroon po ng 10 kwarto. 5 dito na side, 5 din doon sa kabila. Dito na part mga kamukil na electricalan ko na to. Tapos yung sanitary nito, plastado na rin. May isang part na lang na hindi ko pa na plastaran na sanitary. Dito, may CR kasi dito. So pagdating ko dito kanina mga kamukil, ang habol ko kasi dito, babayad ako nitong CHB. Tapos yung hollow blocks, painsan natin para sa palitada. Kasi umpisa na yung ating pagpapalitada. Dito tayo sa kabila. Bukas, pagbalik ko dito, yung tratrabahuin ko ito, magsisit up naman ako ng mga water supply. So PPR po yung gamit natin mga kamukil. Nandito na din yung mga fittings niya. Kompleto na po yan. So tinignan ko muna kanina doon kung ano yung mga kailangan fittings. Tapos binili ko siya. So dito na part, napapansin nyo, nagkakabit na tayo ng hamba. Ito kahapon, upload ko na ito mga kamukil. Meron nating hamba. So ngayon, yung pinapagawa ko din sa dalawang mason natin. Pinapauna ko sa pagtira itong pinaka window jam mga kamukil. Window jam. Ito lang muna literyo yung pinapatira ko sa kanila. Yan. Punta dyan sa pinakataas, yung pinaka header, wag muna kasi maglalagay pa kami ng aircon dyan. Ibig sabihin magkakating pa kami, magtitibag. So maaring madamis lang din kung isali natin kaagad yung pinaka header nya. So ang gagawin, kakatingin muna yan. Pagkatapos makating saka gagawin yung pinaka header nya. Makating na yung pinaka aircon. Okay? O dito, formado na ito mga kamukil. Dalawa sila dito nagbabanat sa pagpapalitada. Ay forma na siya. Papansin nyo, nagpapalagay ako ng flexible dyan. Kasi dyan makalagay yung ating mga metro. Tapos circuit breaker doon sa likuran ng pintuan. O dapat sana para hindi na mataas yung tatakbo ng wire natin, doon dapat makadikit yung ating metro. Kaso lang poste na, hindi na pwedeng maisingit yan. Dito na lang, di baling papatakbo na lang tayo ng wire papunta dun. So lahat ng details sa electrical ganito, meron itong kanya-kanya metro, meron din kanya-kanya safety breaker, at meron din tayong pinaka main breaker, ang pinaka panel board natin. So inilipat ko na rin yung supply ng kuryente dito, na ilipat ko na sa tamang lagayan niya, na kung saan yun yung tinuturo ng may-ari. Okay, bukas pagbalik ko mga kamukil, automatic agad ako kakasa ng water supply installation tayo bukas gamit natin PPR. Abangan yung mga kamukil, papaabot din ako ng diskarte kung paano magkakasa ng mga plumbing installation natin. Ano yung mga pangalan ng mga fittings na binibili natin, para nang sa ganun may idea din kayo. At ano yung mga materyales kapag PPR yung ating gagamitin. Ayan, sabi ko yun kanina, kung pwede dapat ngayon na araw makakita ko ng isa. O ngayon, wala pang kalahating araw, formado na. So yung schedule dito mga kamukil, pag mabuo niya na yan, yung bintana na yan, papasok siya doon sa loob, paplastering na kaagad. Dalawa sila. So tatapusin itong isang kwarto bago iiwan. Dapat tapos na sa pagpapalitada. Tapos maikabit na tong hamba natin dito sa pinaka PVC door natin sa CR. So bago magplastering dito sa mga wall na to, ipapakabit ko muna yung mga hamba, Iniiwasan ko doon mga kamukil na kung unahin natin yung pagpapalitada, tapos bago natin ikabit yung hamba, hindi maiwasan magtitibag talaga tayo dito. Swertihan na lang kung wala tayong matibag. So sa pagtitibag natin, maaring magkakaroon ng vibration. So yung kapit ng ating palitada maaring uuga. So, kailangan wala nang titibagin saka tayo magpalitada, para kapit na kapit yung ating palitada. Pagkatapos sa palitada nito mga kamukil, meron naman magsusunod sa ceiling joist, framing natin sa kisame. Tubular yung ating gamit dito na 1x1. Tapos PVC panel yung ating ikikisame dito. Tubular na tayo, lagi sa
pagpipriming ng kisame kasi sa lindol yung iniiwasan natin. Lagi kong uulitin to. Kung nakikita nyo yung mga nangyayari na naglaglagan yung kisame sa nakaraan na lindol, no? Makilang araw pa lang yun, metal paring talaga yung mga naglalaglagan. So nag-improve na tayo. Marami na rin akong bahay kinakasimihan na ang gamit ko tubular po na 1x1. So abangan nyo rin yan kung paano namin gagawin. Ayan lang na. So dito kung papansin nyo, makakita na tayo ng forma. Ito yung unang matatapos dito, no, na part. So sa Lunes siguro magsusumitin ako kay kliyente ng quotation natin sa pintura dito, especially sa pagta-tiles, no. So, para nang sa ganun malalaman natin ng maaga kung kakaya ba, no? Kakayanin ba ni kliyente yung budget para dito. So ito kasi mga kamukil, ang pinaka disadvantage kapag ganito na paupahan, kapag ito yung nag-operasyon na at meron pang tatrabahuin na hindi pa natatapos tulad ng pagta-tiles, pagpipintura, mahirap na itong trabahuin sa susunod kasi hindi mo na pwedeng disturbuhin yung nagrenta dito kung sino mang makakaupa. So hindi na pwedeng disturbuhin. O nasabi ko sa ating kliyente, kailangan bago mag-operasyon to, tapos na yung tiles, pintura, no? So kaya maaga ako magsumiti kay kliyente ng quotation sa Lunes pa siguro, no? Yung pinaka-target ko kasi ngayon babalik tayo ng Davao, pupunta tayo ng isang project na kung saan magpapa-quotation. So dahil may mga kasama din tayo nangangailangan ng trabaho. Okay, yan lang mga kamukil yung ating update. Maraming salamat.